Binigyang diin ng gobyerno ng Pilipinas na igagalang ang mga kondisyon ng Indonesia kaugnay sa pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso. Kung saan didiretso at ano-ano mga prosesong gagawin kay Veloso, alamin sa Balitang Pambansa ni Gav Villegas ng PTV. Inabot ng mahigit isang dekada sa kulungan sa Indonesia si Mary Jane Veloso bago makauwi sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dahil ito sa pagsisikap ng pamahalaan na makipag-usap sa Indonesian government. Iginiit naman ng Philippine government na tungkulin na igalang ang mga kondisyon ng Indonesia para sa paglipat ni Veloso sa kustodiya ng Pilipinas. Sasailalim si Mary Jane bilang isang newly committed PDL sa 5 araw na quarantine sa Correctional Institution for Women. Dito gagawin ang medical observation gaya ng medical at physical examinations para matiyak na nasa maayos ang lagay ng pisikal at mental na kalusugan ni Veloso. Mananatili si Veloso sa Reception and Diagnostic Center nang hindi lalampas sa 60 araw. 55 araw dito ay para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Sunod siyang ililipat sa kanyang selda batay sa magiging resolusyon ng Reception and Diagnostic Center Classification Board. Matapos ang 5 araw na quarantine na matatapos sa ika-24 ng Disyembre, papayagan na ang pamilya ni Veloso na dalawin siya. Tiniyak ng Bureau of Corrections na sa magkaiwalay na pasilidad matititini si Veloso at kanyang umano'y illegal recruiter para matiyak na hindi sila magkikita. Ngayong mapapasailalim na ng jurisdiksyon ng Pilipinas si Mary Jane, posible nga kaya ang paggawad sa kanya ng clemency ng pamahalaan? Ayon kay Bersamin, masyado pang maaga para pag-usapan ng mga posibleng mangyari dahil prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapauwi kay Veloso sa bansa. Higit isang dekadang nakakulong sa Indonesia si Mary Jane. Naaresto siya sa Yogyakarta Airport taong 2010 dahil sa 2.6 kg ng heroin sa kanyang maleta. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa kaparehong taon. Pero naipagpaliban ang kanyang execution taong 2015 dahil sa ibinigay na temporary reprieve ng Indonesian government. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa.